Hornets, frontrunner kay Jaylen Brown. Tinalo ang Rockets at Hawks. Lakers, wala nang usapang kontratang naganap kasama si LeBron. Delikado at Jimmy Butler nangako sa Warriors next season. Ang Charlotte Hornets sa mga teams na interesadong i-trade para kay Jaylen Brown matapos lumabas ang ulat na bukas ang Boston Celtics sa pakikinig ng mga offers para sa kanilang former Finals MVP. Ayon kay Shams Charania, aktibong nakikipag-usap ang Celtics sa iba't ibang team bagamat wala pang kasiguruhan na matutuloy ang trade dahil may 3 taon pa sa kontrata ni Brown. Nauna nang iniugnay sina Rockets, Hawks, Pelicans at Minnesota Timberwolves sa kanya, ngunit lumalabas na humina ang interes ng Rockets. Samantala, lumakas ang tsansa ng Hornets matapos silang magkaroon ng dagdag na draft assets. Ayon sa mga ulat, naghahanap ang Celtics ng di-kalibreng big man at posibleng mag-offer ang Hornets ng package na kinabibilangan ni Naz Reid, Miles Bridges at ilang mahahalagang draft picks kapalit ni Brown. Sa 2025-2026 season, nagtala si Alperen Sengun ng average na 20.4 points, 9 rebounds at 6.1 assists habang nag-shoot ng 51.5% mula sa field. Samantala si Reid ay may average na 13.4 points, 6.3 rebounds at 2.2 assists na may 36.6% shooting mula sa 3-point line, habang si Bridges ay nagtala ng 17.1 points, 5.8 rebounds at 3.2 assists. Bagamat 2 beses nang naging all-star si Sengun, mas mahusay namang 3-point shooter si Reid at mas pisikal sa loob ng paint. Bagamat maaari pa rin siyang isama ng Rockets sa isang trade, posibleng mas makahikayat ang Hornets dahil sa dami ng draft picks na maaari nilang i-offer. Bukod pa rito, mas kailangan ng Charlotte ang isang veteranong superstar upang pamunuan ang kanilang batang team na binubuo ni Con Kneppel at Brandon Miller. Samantala, mayroon pa ring matibay na young core ang Rockets sa pangunguna ni Amen Thompson at Kevin Durant. Dahil dito, inaasahang maaaring maungusan ng Hornets ang Rockets at Hawks sa karera upang makuha si Jaylen Brown. Sa sumunod na balita naman, sa napakaraming nakataya ngayong summer, hindi kayang magkamali ng LA Lakers sa kanilang mga desisyon tungkol sa roster. Sa kabutihang palad, dahil nakakontrata na si Austin Reeves sa susunod na 4 na taon, natupad nila ang isa sa kanilang mga pangunahing layunin. Ngunit ngayon, ang kanilang atensyon ay nakatuon na sa iba pang mga isyong kailangang tugunan. Sa edad na 41, si LeBron James ang isa sa mga pinaka-hindi mahulaang free agent ngayong off-season. Bagamat naniniwala ang karamihan sa mga eksperto na babalik siya upang maglaro sa susunod na season, hindi pa rin malinaw kung saang teams siya mapupunta. Sa loob ng ilang linggo bago magsimula ang free agency, itinuturing ang Lakers bilang paboritong destinasyon ni LeBron. Ngunit ayon sa pinakahuling impormasyon, halos wala pang naging pag-uusap ang dalawang panig mula nang matapos ang NBA Finals ngayong buwan. Sa ngayon, tila naghihintayan lamang ang magkabilang panig. Si James, na may free agent cap hold na humigit kumulang $59.5 million, ay hindi nagmamadaling magpasya. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paghihintay, mas nalilimitahan naman ang mga hakbang na maaaring gawin ng Lakers. Samantala, patuloy silang naghahanap ng paraan upang magamit ang halos $50 million salary cap space sa pamamagitan ng mga trade o pagpirma ng mga bagong players. Layunin nila na palakasin ang kanilang roster gamit ang natitirang espasyo sa salary cap. Partikular silang naghahanap ng mga center at shooters upang mabuo ang parehong formulang nagdala kay Luka Doncic sa NBA Finals. Sa huli, kung magkakaroon pa sila ng sapat na salary cap space para kay James o kung papayag siyang tumanggap ng mas mababang sweldo, maaaring handa silang ibalik siya para sa 2026-2027 season. Gayunpaman, kakaiba ang sitwasyong ito para kay LeBron. Noon, kaya niyang pumili ng team sa sarili niyang oras at halos tiyak na tatanggapin siya ng sinumang nais niyang salihan. Ngunit ngayon, malinaw na ang Lakers ay magbabalik lamang sa kanya ayon sa kanilang sariling mga kondisyon. Dahil sina Doncic at Reeves na ang inaasahang magiging pangunahing leader ng team sa mga darating na taon, si James ay tila mapupunta na sa mas pangalawang papel at ang pagpapanatili sa kanya ay hindi na pangunahing prioridad. Tungkol naman sa pananaw ni LeBron, matagal nang alam ng lahat na hindi lamang pera ang mahalaga sa kanya. Bilang isa sa pinakamatagumpay na atleta sa mundo, handa siyang tumanggap ng mas mababang sweldo kung magagamit ito ng Lakers o ng ibang teams upang makabuo ng isang mas malakas na roster.
Sa puntong ito ng kanyang career, ang pinakamahalaga sa kanya, bukod sa kanyang pamilya, ay ang manalo at makahanap ng team na magbibigay sa kanya ng pagtatapos sa kanyang career na nararapat sa kanya. Maaaring maging lugar ang LA para mangyari iyon, ngunit sa tamang mga kondisyon lamang. Sa ngayon, wala pa silang nagagawang malalaking pagbabago sa roster at maaaring iyon ang dahilan kung bakit napakadalang ng naging pag-uusap nila ni LeBron sa off-season na ito ng NBA. Sa huling balita, kahit nagpapagaling pa si Jimmy Butler mula sa ACL injury at inaasahang hindi makakalaro sa simula ng 2026-2027 NBA season, nananatili siyang determinado at hindi ibinababa ang layunin ng Golden State. Tulad ng ipinakita niya noong pinangunahan niya ang Miami Heat sa dalawang NBA Finals, naniniwala pa rin siyang kayang manalo ng kampyonato ang Warriors, isang paniniwalang naging dahilan din kung bakit siya kinuha ng team sa malaking trade noong 2025. Kasama namin si Steph, hindi ba? Pabirong tanong ni Butler nang tanungin siya tungkol sa kanyang tunay na inaasahan sa isang event kahapon kung saan inanunsyo ang bagong partnership ng Warriors at AI company na Iren. Mananalo kami. Buo ang paniniwala ko na si Steph ay isa sa pinakamahuhusay na player na naglaro sa kasaysayan ng basketball. Ang talento niya lang ay kayang baguhin ang takbo ng laro. Totoong palagi kayong may tsansang manalo kapag nasa court siya, kahit fourth quarter, second quarter, o overtime pa. Kaya inaasahan naming mananalo kami sa pinakamataas na antas at naniniwala akong magagawa namin iyon. Hindi na bago ang kumpiyansang ito. Nang ipakilala si Butler ng Warriors noong Pebrero, pumasok siya sa locker room at sinabi sa kanyang mga bagong kakampi na parito lang ako para manalo, wala akong pakialam sa puntos. Wala akong pakialam sa dami ng attempts. Ang layunin ay manalo ng kampyonato. Pinatunayan din niya ito. Nagtala sila ng 19-2 record kasama si Curry bago niya mapunit ang kanyang kanang ACL noong January 19 laban sa dati niyang team, ang Miami Heat. Isang pinsalang halos tuluyang nagtapos sa pag-asa ng Golden State bago pa man ito lubusang makapagsimula. Bumagsak ang record nila sa 37-45 at hindi sila nakapasok sa play-in tournament. Habang nagpapagaling, inilarawan ni Butler ang mahirap at nakakapagod na proseso ng rehabilitasyon, ngunit nananatili siyang positibo at inaasahang makakabalik sa kalagitnaan ng season. Ayon sa kanya, handa siyang bumalik bilang Robin kay Curry na Batman. Sa kabila ng mga injury, patuloy ang pag-retool ng team. Ginamit nila ang 11th overall pick para kunin si Yaxel Lendeborg at pumirma rin kay Al Horford sa 2 taon na kontrata. Nanatiling kumpiyansa si team owner Joe Lacob sa kultura at kakayahan ng organisasyon na bumalik sa championship level. May sapat ding salary cap flexibility ang Warriors na nagbibigay sa kanila ng puwang para magdagdag pa ng mga player habang hinihintay ang pagbabalik ni Butler. Ang pangakong mananalo ay mula sa kanya. At ang pundasyon upang maisakatuparan ito ay patuloy na binubuo ng team sa kanyang paligid.